Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga kamarino at syempre sa aking partner. Hello partner, good morning. Hello, good morning. Beautiful morning to you. Of course. Positibo na naman ang ating umaga. Sana ipinagdiriwang natin mga kamarino ang All Souls Day ngayong araw. Ipagdiriwang natin ng mataimtim. At kung saan man ho kayong dako ng Pilipinas naroon kasi may mga umuwi. Yes, yes. Diba? May mga sa probinsya, bumalik. Doon nagbibigay ng respeto sa kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay. Sa Maab ba, nag-uwian din? Oo, uuwian din sila. Pero ikaw, Admiral, sino ang mga pinupuntahan mo usually sa ganitong mga panahon? Dito sa Loyola kami sa Marikina, nandun yung father ko at saka yung mga tiya ko nandun. Okay. Yung mother ko naman nasa Cebu kaya hindi rin namin maabot. Oh, okay. So anyway, basta sa tingin ko, hindi naman importante talaga yung sobrang physical. Right. Kung kaya puntahan, kung hindi, laging nasa puso. Correct. Di ba? Correct. Well, Admiral, holiday nga today. Sabi nga natin, lahat ng mga tao nasa bahay. So, pwedeng magtirik ng kandila para sa ating mga mahal sa buhay. Pwede. Diba? Pwede yun. Huwag nyo lang kung kalimutan kasi delikado yun. Baka sumunod kayo. Kaya huwag nyo kakalimutan yung patayin yung mga pagtirik ng inyong mga kandila. Anyway, eto na, Admiral. Ano kaya ang nakakatakot na karanasan ng ating mga kamarino pag sila ay nasa barko? Naku, marami yan. Marami yan. Ay, ikaw ba ganun makinig din tayo dyan. Oh, makinig tayo dyan kasi may mga Amerikano pa kami nakikita doon sa barko namin. Sa inyo? Admiral, meron? Meron. Okay. Oh, well, I also believe na talagang minsan may mga souls na naiiwan talaga dito, no? Hindi natin maiwasan yan. Or, the devil is just there, lurking, diba? To scare you, diba? Pero ang mas nakakatakot, sabi nila, Admiral, yung mga buhay. Oh, siyempre. Pirata. Ayan. Nakakasakit yun. Nakakasakit yan, diba? Isa yan sa mga nightmare ng ating mga seafarers, diba? Correct. O eto, Admiral, mamaya mapapanood natin yung mga iba't ibang mga galing mismo sa ating mga seafarers na nag-gather nila mula sa kanilang mga TikTok accounts. Pero the good thing is, diba, Admiral, naalala mo, noon pa, pinag-uusapan natin mga pirates, correct, diba? Correct. Na paano nga ba natin susupuin ng mga pirata? Yeah. And with all the years of Yanang Marino, nag-improve yung from security. Just mere looking and, you know, hindi tayo gumagawa ng paraan. Ngayon, hindi na. Marami ng mga trainings. Tsaka, meron tayong mga guards sa barko. Yes, guards meron sa tayong barko. mga guards. Yun ang malaking change na nangyari. Kasi dati ayaw pumayag eh. Yung mga traditional nating mga kapitan, sinasabi niya, we don't like guns on board. Nung pumayag na yung mga owners na magkaroon ng guards, nandun, nawala. So, ang nightmare na ngayon ng mga pirata, sila. Baliktad na ngayon, kala nyo. Well, marami pa po tayong i-feature, kaya dyan lamang po kayo. Kaya all aboard tayo dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang karagatan ay sagana sa mga likas na yaman at biyayang dulot nito sa ating mga tao. Kaya na lamang ng pagbibigay kabuhayan sa ating mga Pilipinong mandaragat. Subalit, ang gandang taglay na ito ay maaring masira dahil sa mga mismong tao na dapat na nangangalaga dito. At ito ang nagiging paraan paminsan sa mga masamang hangarin na nagdadala ng panganib. Para sa ating mga kababayang mandaragat, ang malusob na mga pirata, dumaan sa bagyo at mawala sa gitna ng karagatan ang ilan sa mga malalagim na pangyayaring ayaw na ayaw nilang makaharap. Natatandaan niyo pa ba si Kuya Mayor? Isa si Kuya Mayor na naka-experience ng pirata sa loob ng kanyang barko. Narito ang kanyang kwento.
So we were boarded way back 2011 nata. Naakyat kami ng barko ng mga pirata sa Sumaya. And then sinunog nila yung accommodation namin, no. But fortunately, nakatago kami sa Citadel. And then hindi kami nakita. So after the next day, we were rescued by the British Navy, no. So talagang yun yung mga traumatic na time sa buhay namin na talagang nandun ka lang, madilim yung paligid, walang ilaw, hindi pwedeng ano, and then you have to think of everything, no? Ano na mangyayari? What will gonna happen to us? So hindi namin alam na sinusunog na pala yung barko namin. Nalaman na lang namin after the next day na ganun pala kalala ang ginawa sa amin. Fortunately, awa ng Diyos, talagang na-survive. Mga along umaabot ng 10 palapag ang taas. Mga lakas na hangin na humahampas. Mga misteryosong pagkawala ng mga barko. Ganyan ang tipikal na senaryong tuwing dumadaan sila sa dalawang pinakakinakakatakutang anyong dagat ng mga marino, ang Drake Passage at Bermuda Triangle. Kaya mga kamarino, panoorin natin ang mga TikTok videos na in-upload ng ating mga kamarino na talagang mapapakapit ka na lang sa inyong mga upuan. Ang naglalakihang hampas na alon ang pinakamahirap na kalaban namin dito sa barko at ang mga sisikbag na hawak ko ang magpapatunay nito. Welcome to Drake Passage. Ito ay ang pinakamabilis na ruta patungo sa Antarctica. Dito mo rin mararamdaman ang tinatawag nilang Drake Shake dahil sa lakas ng alon na umaabot hanggang 9 to 12 meters. At ito ang pinagdadaanan namin sa loob ng 3 buwan. Kaya naman, hindi mapigilan ng ilang crew member ang hindi makapagtrabaho ng maayos dahil sa sobrang kilo. And yes, hindi po madali ang pinagdadaanan ng mga seafarer natin dito sa barko. Kaya isipin mo mabuti kung ito nga ba ang propesyon na papasukin mo. Yun lamang po. Ingats! Isa lang ang kanilang naging sandata, ang tibay ng loob at pananalig sa Diyos. That's why we are all reminded. From John chapter 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. Mga kamarino, alalahanin din natin sa araw na ito ang hindi makakalimutan na ambag, ang legasiya ng yumaong Captain Gregorio S. Oca, ang nagtaguyod ng isa sa mga pinakamalaking seamen's union sa buong mundo, ang AMOSU. Ang kanyang kontribusyon sa larangan ng maritima sa ating bansa ay mananatiling buhay sa mga puso ng bawat Pilipinong mandaragat. Susunod, mapapanood natin ang tatak Pilipino sa kanyang pagiging matulungin. Dito lang yan sa pagbabalik ng Yan ang Marino. Para sa mga gustong maging world-class kamarino, narito na ang petsa at lugar para sa entrance examinations ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, MAAP Class of 2029. Para sa kabuang detalye, maaring bisitahin ang maap.edu.
This portion was brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space, where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Walang pinipiling okasyon ang pagiging mapagbigay at matulungin ng mga Pilipino. Yan ang Tatak Pinoy. Kasama ng SM Supermalls, tunghayan natin kung paano naging Santa for someone ang mga Pilipino sa kanilang social experiment. Hindi po ako sanay. Hindi po ako sanay. May takot kasi ako sa escalator. Tara po. Sige. Nervyos ako pag ano eh. Kinakabahan po ako. May trauma na po ako sa ano. Yan. Social experiment pa po namin to, madam. Sa SM po. Ay. Para sa Christmas. Nandito po yung camera natin. Tsaka meron din sa taas. Tsaka doon sa taas. Sa taas. Kinakabahan daw siya, sabi niya, para nang hindi siya makababa. Kinakabahan lang ako sa kanya, naawa ko. Kasi may pamangkin akong may autism. Tinanong ko po siya, natatakot ka? Kaya mo ba? Sabi ko, halika tulungan kita. Sabi ko sa kanya. Ma-receive na gift this Christmas. Material na bagay, wala naman eh. Wala naman, maging healthy lang ang family ko. Especially my mother, kasi meron akong bedridden na mother. To be with my family, kasi OFW kami. We just came for vacation to be with our daughter. Kung pwede, sana yung gift na lang is mapunta sa ibang tao. Like, parang may nakita akong lolo ata doon sa sidewalk kanina. Ang wish ko lang, sir, is yung makapagtapos po yung brother ko. Yes. Congratulations! Christmas came early for you. Because of your exemplary deed, we are rewarding you with a shopping spree worth 10,000 pesos. Thank you, SM. Maraming salamat po sa SM Supermall. Thank you, SM. For SM po, thank you. Sana madami pa kayong matulungan na ibang katulad ko and
yung mas mga kagaya ni na Lolo din. Hindi naman kailangan talaga na magkaroon na may pagtulong na para makareceive ka ng blessing. Thank you, SM! Thank you, SM! Isang makulay na kaganapan sa Japan ang ating matutunghayan sa pagbabalik ng Yanang Marino. This portion was brought to you by SM Supermall. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash. Mga kamarino, magtungo naman tayo sa ating mga land-based na mga kababayan. Kasama ang Association of Pinoy's Volunteers for Assistance or APIVA at katulong ng GCash. Nagkaroon tayo ng isang masayang kwentuhan sa ating mga kababayan doon. Ito'y naganap noong October 3, 2024 sa Shizuoka, Japan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang inyong Mare ng Bayan. I am Mare Yao and Attorney Noel Del Prado po. Isang araw na puno ng kasiyahan. Congratulations! At talakayan tungkol sa usaping legal. Divorce by mutual agreement. Correct. Kasi may napanood tayo na video na sinasabi. Maraming false news Oo, fake sinabi news. nakakuha ng divorce sa Japan. Yes. Pwede na daw siyang magpakasal sa Pilipinas. Mali po iyon. Sa Pilipinas, walang nakukulong sa utang. Yan ang maganda Bawal ang ikulong. sinabi mo, attorney. Pero bakit may nakukulong? Okay, ang nakukulong sa Pilipinas, yung mga nangungutang pero ang intensyon ay manloko. Example. Estafa. Estafa. O kaya bouncing checks. Yes. Pero Mare, meron ding marami rin nagtatanong na kasi dati yung hindi pagbibigay ng suporta sa asawa at anak ay hindi naman criminal case. So hindi sila nakukulong dati. Pero ngayon, kung hindi kayo nagbibigay ng suporta sa Pilipinas kahit nasaan pa kayo sa buong mundo, pwede ka nang makulong. Yan yung bagong batas natin. Muli, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga organizers at lahat ng mga nakapunta sa ating event na ito. Ang saya-saya, hindi ba? Talagang pinatunayan natin na pagsama-sama, sigurado ang tagumpay. At maraming salamat sa GCash sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng ating mga kababayan saan man dako ng mundo. Sino dito may GCash na? Yay! By the way, I'd like to thank again GCash. You know may GCash dito sa Japan, ha? Yes! Hindi mo alam. Wait, now alam mo na, ha? Ang GCash, you have a GCash card. Pero teka muna, taga-Pilipinas ka eh. Pero bakit dala mo ang GCash mo? If from the Philippines ka coming over. Kasi po you can use it everywhere. You can pay sa mga convenience store and everywhere where cards or Visa is accepted po. So, ginagamit ko po siya dito sa Japan. Sino dito ang dito naka-base sa Japan pero may GCash?
Alika nga dito, yung totoo, may GCash card. Ngayon, ang GCash, pwedeng-pwede na diretso sa credit card, diretso sa tuition fee ng eskwelahan, diretso sa Meralco, diretso sa tubig, ang dami niyang diretso. And again, I'm Mare ng Bayan, Mare Yao! Just in case you need anything, na sana wala kayong problema. Sana matiwasay ang buhay ninyo. God bless all of you. Muli, ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Thank you. Bye. So meron kang GCash app. Bakit ka nagkaroon ng GCash app? Bigay ko po ng kung anik-anik sa mga kapatid ko po. Na nasa Pilipinas? Oo. Remittance. Yes. Remittance. Tsaka po nung umuwi ako, yun yung ginamit kong pambayad kung saan-saan. Oh. Mabilis ba? Convenient ba? Convenient po siya, super. Kasi magagamit mo rin po siya dito eh. Donkey, yung ibang mga stores, meron po talaga. So, tested sa'yo na okay siya sa'yo. Super okay. Super okay. Dahil dyan, bibigyan kita ng 6,000 yen! Nagdagan. 6,000! Thank you so much. May pambili ako ng All aboard for a more gender-inclusive maritime industry sa bansa. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng 4-day Gender and Development Focus Group Discussion ang Maritime Industry Authority or Marina, kasama ang mga key stakeholders sa industriya ng maritima sa ating bansa. Umusbong sa talakayan ang sama-samang pag-unawa ng mga organisasyon at ahensya tungkol sa mga isyong kinahaharap ng mga mandaragat dahil sa kanilang kasarian at pagkakakilanlan. Mula rito ay nagsimulang mabuo ang roadmap para matugunan ang mga nasabing issue. Ang diskurso ay lubos na makakatulong sa pagbuo ng gender and development plans and budget ng Marina para sa fiscal year ng 2025, alinsunod sa Magna Carta of Women. This portion was brought to you by GCash. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Ay, talagang nightmare sa akin yun, Admiral. I'm sure nightmare din sa iba. Sa lahat. Kasi nag-aalangan sila. Andyan yung mga pirata, tapos may baril eh. Yeah. Di ba? Dito, mabuti na lang ngayon dahil mayroong mga security escort na may baril. Pero, siyempre, hindi mo natatakot ka rin. Baka maunahan ng putok. Patayo-tayo ka doon. Bigla kang tamaan. Yung sa Yemen, Admiral, ano naman yun? Ayun naman, missiles. Itong mga Houthi rebels sa Yemen, ito yung mga galamay ng Iran yun. So, lahat ng US or Israeli vessels, kahit na sinong vessel, pinapayaran nila ng missile at saka drone. Oh no! Meron na tayong mga seafarers na namatay doon. Nako, yan ang talagang nightmare. Yan ang tunay na nightmare. Totoo lang, no? Yung mga katakot-takot, minsan gawa-gawa lang yan, pero yung totoong nakakatakot, yung mga taong buhay na pwede talagang makasakit sa akin. Yun yung totoo. Totoo. Ang multo minsan nasa tao. Diba? Correct. At syempre, hindi natin makakalimutan ang founder ng AMUSUP, walang iba kundi si Captain Gregorio S. Oca, na talaga namang binigay ang kanyang buong dedikasyon sa welfare ng ating mga magigiting na seafarers. Tama. At hindi lamang si Captain Oca,
at hindi bigyan pugay yung mga yumaong kamarino natin at ang kanilang mga mahal sa buhay dahil tuloy-tuloy din ang ginagawa nila at marami din sila naitulong sa seafaring profession. That is absolutely right. Well, anyway, gawin nating inspirasyon yung mga legasiya or legacy na naiwan nila upang mapagpatuloy natin ang mga magagandang ginawa nila para sa mga future or para sa atin, di ba? Correct, correct. Tapos, kaya sabay-sabay tayo na magdasal. We pray that their souls will rest in peace and of course, may our Creator grant them eternal happiness. Of course, Christian yung mga yan. Kita-kita tayo dyan, mga friends. And let us all celebrate life together. Dito sa mga nandito sa mundong ito, let's celebrate life and celebrate Jesus. Okay? Samahan niyo po uli kami next Saturday, alas 8 hanggang alas 8:30 para lang po sa mga makabuluhang talakayan sa larangan ng maritima dito lang po sa Pilipinas. Yan! At kung may mga episodes po kayong gustong balikan, ha? At syempre, kung kayo ay nandiyan dyan, why not? Hanapin niyo po kami sa Facebook, sa aking channel, my channel, Mare Yao Channel, at mapapanood niyo po lahat ng mga episodes ng Yan ang Marino. Okay. Until our next episode, for now, anchors away. Bye everyone! Bye! Bye-bye.